Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan niyo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon ngayon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para sabukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres sa kapatid ni Simon Pedro, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at nasibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat, humigit kumulan sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggang gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Gaano tayo nagiging mapagbigay? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Mababasa natin sa ating ebanghelyo ay ang munting pagsubok noong tinanong niya si Felipe. Alam naman ni Jesus ang kanyang gagawin, subalit gusto niya subukin ang kanyang alagad. Kung alam niya ang kanyang gagawin. Sa buhay natin, madalas tayo ay binibigyan ng pagsubok at palaisipan ng Diyos. Dito kasi tinitingnan ang ating kahandaan at katatagan sa isang sitwasyon. Subalit, alam din naman ng Diyos ang hangganan ng ating kakayahan. Kung kaya't ang Diyos ay parating nakagapay sa atin at hindi tayo pinababayaan. Madalas, ang Diyos pa nga ang tumutulong upang malagpasan natin ang iba't ibang pagsubok. Narinig ko ito sa isang kwento ng isang pari na ang mga Hudyo raw ay karaniwang nagdadala ng baon na pagkain tuwing sila ay magkakaroon ng mahabang paglalakbay. Marahil, sa haba at tagal na pagsunod nila kay Jesus, ay marami sa kanila ang naubusan na ng pagkain. Nakita at naramdaman yon ni Jesus. Makikita natin sa Ebanghelyo ang pagiging mapagbigay ng isang bata.
Hindi niya iniisip pa kung siya ay magugutom o hindi. Kung siya ay may makakain pa o wala na. Marahil ang iniisip niya ay magbibigay siya ng kusang loob. Maliit man ang kanyang ibinigay, subalit sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos, ito ay naparami at napakain ang sobrang dami ng tao. Marami pa nga ang sumobra. Naalala ko yung isang kwento na napanood ko noon sa social media. May isang tao ang nangangailangan. Nakita ng pulubi ang taong ito. Kinuha ng pulubi yung perang napaglimusan niya at ito ay ibinigay niya doon sa taong nangangailangan. Nung tinanong yung pulubi kung bakit niya yung ginawa, ang sagot niya, mas kailangan ng isang yon ang pera. Makukuha din naman niya daw yon sa ibang paraan. Hindi na mahalaga kung ito ay maliit o malaki. Basta, ang importante ay magbibigay tayo ng bukal sa ating puso. Ano mang ibigay natin, gaano man ito kaliit, kapag ito ay pinagsama-sama, sa biyaya ng Diyos, ito ay magiging malaki. Naalala ko yung isang slogan ng isa sa mga proyekto ng ating Simbahang Katoliko dito sa Pilipinas, ang Pondo ng Pinoy. Ano mang maliit, basta't manimit, ito'y patungong langit. Kung kaya't anuman ang ating ibigay, ito ay malayo ang mararating. Harinawa, sa buhay natin ay patuloy tayong maging bukas loob. Buong puso tayong tumulong sa lahat ng taong nangangailangan ng ating tulong. Sa putong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, hipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin upang patuloy kaming tumulong sa mga nangangailangan. Gamitin mo nawa ang bawat isa sa amin upang maging daluyan ng iyong pagpapala sa mga taong nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.